So, itong mga early church father, sorry nagmura ako. Promise, hindi ko na uulitin. Nagkamali kasi ako. Pero yun ay parang ano lang yun. Pagkakamali ko yun. Bali yung kinurse ko doon o yung isinumpa ko doon yung aking pagkakamali. Pero wala naman akong kinurse na living things o living soul. So, itong sinasabi dito, tandaan natin yung mga church father na nagtaguyod ng ang tawagin diyan hermetic. Ayan, hermetic writings. Ito ay ang The Christian Apologist Justinianus Martyr, Athenagoras Clement of Alexandria, Tertullian, Cyprian, Arnobius, Lactantius, Augustine, Cyril of Alexandria, and Sudas. Other fragments are found in the works of the philosophers Zosimus, Lambicus, Julian the Emperor, and Fulgentius of the Mythographer. Clement of Alexandria actually documented an entire Egyptian procession involving various participants in 42 books of Hermes. O yan. Yan, ang mga church father na yan ay mga kalaban niya ng Christianity. Diba? Hindi yan mga Christian apologists. Di ibig sabihin, mga kalaban to ng apostol. May mga church father kasi na nagtaguyod ng turo ng 12 apostol ng Panginoong Jesucristo. At meron ding mga church father na nagtaguyod ng hermetic writing. So itong binanggit ko na mga church father, ito ay mga kalaban ng Kristiyanong turo ng mga apostol. Hindi sila kasi itong ibig sabihin itong mga to ay mga kalaban ng Kristiyano. So, may dalawang uri ng apostol na ibinigay ang Panginoong Jesucristo. Si Pedro bilang apostol sa mga Judaismo o mga Hudyo. At si Pablo o Saulo bilang apostol sa mga Hentil. No? Ganon din naman itong mga church father, nahati sila. Merong mga church father na nagtaguyod dito sa 12 apostol ng Panginoong Jesucristo, at meron ding church father na nagtaguyod dito sa kung tawagin natin Babyloniang dakila, ina ng mga patutot na mga hermetics writing ng bansang Ehipto. Alam naman natin ang bansang Ehipto ay kalaban ng Diyos Amang Banal o yung nagtaguyod ng iglesia sa ilang. Kasi inalis niya nga dyan inalipin nga ng Ehipto ang kanyang iglesia o yung kanyang bayan. Diba, inilabas sila ni Propeta Moises. Inilabas sila sa Ehipto kasi 400 taon silang inalipin diyan. At inilabas sila diyan, at nang ilabas sila yung tinatawag ng Diyos Ama na iglesia sa ilang o kanyang bayan sa ilang, na naging iglesia ng Diyos nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa bagong tipan, itong iglesia sa ilang, yan ang iglesia ng Diyos Ama sa lumang tipan ng panahon ni Moises. At ito namang iglesia ng Diyos, ito ang iglesia ng Diyos Ama sa panahon na ng Panginoong Jesucristo, ang ipinangakong kaligtasan. Natatandaan nyo yan pinag-aralan na natin yan. At merong tayong sinasabi na mga church father na nagtaguyod doon sa turo ng 12 apostol. Kasi itong mga church father na to, sila yung nagduktong. 'Di ba, sabi magkakaroon ng kagutuman sa pagkaing espiritual.
nung magkaroon ng kagutuman, yan yung panahon na namatay na yung 12 apostol. Kasi itong 12 apostol na to, sila yung pamigil sa mga paparating na mga antikristo. So, nung mamatay na ang mga apostol na to, naglabasan na, naglitawan na ang mga antikristo. Pero, dahil nga sa kakulangan o sa kawalan ng turo, itinaguyod ng mga ilang church father. Hindi naman buong church father kasi maraming church father. Pero itong ibinanggit ko sa inyong mga church father ngayon, ito ay kalaban ng Kristiyanong church father. Kasi yung Kristiyanong church father, ang itinaguyod nila yung yung turo ng 12 apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Samantalang itong mga church father na binanggit ko ngayon ay turo naman ng Ehipto, na kung saan ito ang pinagmulan ng Babyloniang dakila ina ng mga patutot. Ito yung pumapatay sa mga Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta ng Diyos Ama. Pero itong Jerusalem na ito ay napailalim ito sa kapangyarihan ng Babyloniang dakila ina ng mga patutot nang ito ay masakop ng Roman Emperor. Kaya naging patutok din ang Jerusalem na ito, na sinasabi na Jerusalem sa pagkaalipin, Jerusalem sa laman. Pero yung Jerusalem sa espiritu, yun yung iglesia ng Diyos Ama sa ilang na naging iglesia ng Diyos Ama sa Bagong Tipan. Andito na tayo sa thought and the ancient Egyptian root of Hermetic tradition. So, nandito pa rin tayo sa origin ng Babyloniang dakila ina ng mga patutot, ha? Kasi isang number 1 na tagapagtaguyod ng Babylonian dakila ay ang bansang Ehipto. Okay? Do you know Asclepius that Egypt? Do you not know Asclepius that Egypt is an image of heaven, or to be more precise, that everything governed? Egypt daw ay image ng heaven. Come on. O di ba ito ay isang karumal-dumal na proclamation. Asclepius, do you not know Asclepius that Egypt is an image of heaven, or to be more precise, that everything governed and moved in heaven came down to Egypt and was transferred there? If truth were told, our land is the temple of the world. Our land is the temple of the whole world. Come on, Hermes, from Brian Copenhaver's Hermetica. Kalukuhan to. Kaya nga kalaban nga ng ng Paroa ang 'di ba? Kinalaban nga ni Moises ang Paroa eh. O sino yung kinalaban niya? 'Di ba lahat ng natalo nga ni Moises yung mga magician ng Egypt. Tapos sasabihin niyo, kapal lang mukha. Kakagaliit ito ah. If the Hermetic tradition were conceptualized as tree growing through time, then its roots would lie in the black land of ancient Egypt. Its trunk in the Hellenistic era. So ito na yung yung evolution ng Hermetica, Hermetic tradition or Hermetic teaching, 'di ba? Ang sabi, yung root daw ay nag-ugat doon sa black land. Yun ay ang ancient Egypt. Tapos yung lumago yung root, nagkaroon ng trunk o puno o katawan ng puno, yung trunk ay napunta naman sa Hellenistic era of Greco-Egyptian culture. So nagkaroon ng, ito na yung sinasabi ko sa inyo, na yung Saturnalic ng Roman, di ba Roman Greek goddess? Yan na yung Saturnalic teaching, kung saan yung unconquered sun ay nagmula. Dito nagmula yung yung December 25th, yung pagsilang ng Saturnalia. December 25, ang pagsilang ng Saturnalia. Kung tawagin yan ay unconquered sun. Yan ang totoong Diyos ng Roma. 'Di ba?
pinagsama nila yan, ininsert nila sa katuruan ng Kristiyano. Noong panahon ni Constantine the Great ng Imperyong Roma. At itong kanyang ina na si Helen ay kinuha niya ang katuruan ng mga Kristiyano sa Judea. O, di ba? Pinagkukuha niya raw yung mga krus ni Jesus, dinala niya sa Roma, sa Constantinople. Di ba? O, dinala niya yung punyal na pumatay, sumaksak sa tagiliran daw ni Jesus. O, yun ang kanilang mga sinasamba. Yung krus, yung punyal. Pero si Jesus na mismong pinatay dun sa krus, hindi nila sinasamba. Pero yung mga relikya, yun ang sinasamba nila. Kaya nga isang paganong katuruan. Diba? Kaya itong sinasabi dito, yung ugat nagmula sa ancient Egypt, tapos yung katawan naman ay umusbong sa Greco-Egyptian culture, sa Hellenistic era, noong panahon ni Constantine the Great, ng Greco. Nanay niya kasi itong si Helen ni Constantine and its branches would be seen spreading out across the centuries, encompassing the entire Western esoteric tradition in all of its occult and metaphysical expression. So, ibig sabihin, kung yung kanyang ugat nagmula sa ancient Egypt at yung kanyang katawan ay nag-usbong naman sa Hellenistic era ng Greco-Roman Egyptian Empire, so yung kanyang mga branches naman ay nasa panahon na natin na yun, ang kung tawagin ay ang Europa. So, ang kanyang mga branches o ang kanyang mga dahon ay nag-spread naman ngayon sa Europe. Kasi anak yan ang Europa ay nagmula sa ipinanganak yan ng Greco-Roman Egyptian Empire. So, pinagsama yung Greek, Roman, Egyptian Empire. So, ang naging anak niyan ay ang Europa, na kung tawagin natin ngayon ay ang Europe. May tawag na ngayon sa Europe Nakalimutan ko na yung bagong tawag sa Europe. Basta may tatawagan na ngayon. Nakalimutan ko. Basta yun na yun. Tapos, ang sabi, exoteric tradition, encompassing the entire Western exoteric tradition in all of its occult and metaphysical expression. From above, the tree is a circle. At various levels perceived as a whole. From the ancient pagan roots to the budding branches of new growth appearing in the Hermeticism continues to evolve. The root of Hermeticism and the Western exoteric tradition, o Western, di ba, Europe, while deeply entwined with Gnosticism and early Christianity. So, na to naghalo-halo kay na halo-halo kay ubi na nag-absorb na. No? Ibig sabihin, sinipsip na ng iba't ibang katuruan. No? Yan na yung kutawagin nila ay ang tawag na dyan ay Hermeticism. Yan na yung katawagan dyan. From above, the tree is a circle. It various level perceived as a whole. From the ancient pagan roots to the budding branches of new growth appearing as Hermeticism. Hermeticism continues to evolve. The root of Hermeticism and the Western exoteric tradition, while deeply entwined with Gnosticism and early Christianity, predate this religious and reach back into Egypt's pre-dynastic period. Beginning through 6000 BCE, the mythical founder of the Hermetic art known as the Egyptian god, Thoth. May Egyptian god. Dito nagsimula itong Hermetic art. O kung tawagin ngayon ay Babylonian dakila, ina ng mga patutot. Diba? Naggaling siya dito sa Egyptian god na si Thoth.
Ayan, was already being worshipped. It was taught God of writing, wisdom, and magic that initially transmitted the Hermetic teaching to humanity. Ito itong yung Diyos na si Thoth ng Egypt. As previously mentioned, this deity worship from the earliest time later become identified with the Greek Hermes during the Hellenistic fusion of Greek and Egyptian culture. The holiest discourse of the Hermetica, the Virgin of the World, or Kore Cosmo, Stab 23, Isis, o di ba? The Virgin of the World. Sino ba ang tinatawag ng Katoliko na Virgin Mary? Di ba? Si Isis. At ang kanyang anak na si Horus, yun ang kanilang Kristo. Yun ang kanilang kinikilalang Kristo. Yan namang si Horus ay nagmula naman niya sa Semiramis. At yung anak niya teka, tanongin ko lang. So ito na yung sinasabi ko sa inyo, this is a very, yung Semiramis, Tammuz, Isis, Horus are the same people. O, di ba? Sabi ko, yung Egyptian na Isis, Horus ay yun din yung Semiramis, Tammuz ng Babylonian, 'di ba? Ng Iraq. Kasi ang Iraq Babylonian ang tawag sa kanila. Pero ang sinasamba nila diyan Nimrod, ang hari. Tapos namatay ang hari si Nimrod. May iniwang asawa si Semiramis ang pangalan, nagkaanak, nabuntis, nanganak ang pangalan Tammuz. Ngayon, itong Tammuz na to dinideclare ng mga taga Babylonia na yun daw yung kanilang haring si Nimrod na nabuhay ulit, reincarnated sa katauhan ni Tammuz. So ganyan din ang kaisipan na inilalabas ng Egypt sa Isis, Horus. So sabi, hindi sila the same, they are not the same people, but they became the same religious pattern through cultural transmission, empire, and syncretism. Paano daw ito nangyari step by step? Sabi ni ChatGPT, the core pattern, this is the key. The four names, there was a religious template, mother, divine, son, archetype, divine or semi-divine mother, supernatural son, father figure is dead, absent, hidden. So, ganyan yung nangyari kay Nimrod. Namatay si Nimrod, naiwan si Semiramis na asawa niya, na buntis. Na ipinanganak niya ngayon si Tammuz, na nabuhay muli si Nimrod sa katauhan ni Tammuz. O, yan ang nangyari dyan. Kaya, yung hari nila, kasi si Nimrod, hari na, Diyos pa. Tinuturing na nilang hari, tinuturing pa nilang Diyos. So, inabuhay uli sa katauhan ng kanyang anak na si Tammuz. Ganyan din ang nangyari kay Isis and Horus. Di ba? Sabi dito, father figure is dead, absent, hidden. Son suffer, dies, or is threatened, is preserved by the mother, become king or savior. This pattern existed independently in multiple cultures. Ito naman sa Mesopotamia. Earlier, ito yung ancient Babylon. Mesopotamia ang tawag diyan. Kung tawagin niyan noon ay Nineveh. Sino ang nag-ano niyan? Ang Mesopotamia ay nanggaling yan sa taga-Kain o mga Kainite. Mga itinayong ang tawag diyan yung Enoch City ni Cain. Yan ang pinagmulan ng Mesopotamia. Enoch City ni Cain. Ngayon, ang sabi, ito naman ang iniwan na ipinagpatuloy yan. Yung Mesopotamia, yan yung Babylonia. Yan din yung Nimrod. Si Nimrod din ang naging hari yan. Yan yung Babylonia, yan nga. Si Nimrod ang hari, siya rin ang Diyos. Nang mamatay si Nimrod, naiwan yung asawa niya si Semiramis, nabuntis dun sa anak niya na si Tammuz. At nang ipanganak nga ni Semiramis si Tammuz, siya ngayon yung
naging reincarnation ni Nimrod. Ayan, important correction. Semiramis is not the origin. The real origin is Star, Inanna, and Tammuz, Dumus. At yun sa Mesopotamia. In Mesopotamia, star fertility war heaven. Tammuz, dying and returning vegetation god. Annual mourning. Right. Ezekiel 8:14. Oh, mababasa natin to sa Ezekiel 8:14. The origins of magic is practice which Ito yun. places like Chile and the Philippines, they actually still fascinating story which has never been told. There are so many countries who still practice witchcraft at a government. Brother Abel, he actually just ends up building a city. See, this was the very first murder in history, so Cain was kicked out of his house. But by Genesis 4, Cain has now built an entire city. So my question is, how did he even do this? Well, there is this one civilization called Ancient Sumeria. They were one of the first people to use things like copper and bronze, and they made huge advancements in specifically farming animals. But what's very interesting is that these people actually believed in this group of gods called the Anunnaki. Legend has it that they came down to Earth and taught humans how to do civilization. But here's the thing that just blows my mind. This is what these gods look like. They look just like angels. And it actually just gets so much weirder. You see, ancient Sumeria was founded in around 4000 BC. And if you just do the math, Cain would have built his city in around that exact same time. It even says that the very first livestock farmers and craftsmen were specifically the children of Cain. Well, there is this one book called the Book of Enoch. It's not scripture, but it tells us this story of 200 fallen angels who come down to Earth. Those angels had known deep secrets about the universe which just seemed like magic. So, itong City of Cain, ang nagtaguyod nito, yan yung Enoch City, na itinaguyod din yan ng taong rebelde. 'Di ba yung pinag-aaralan natin, dalawang uri ng lahi, o lahi ng tao, taong rebelde, at saka tao ng Diyos na nanggaling kay Seth. Itong City of Enoch na itinayo ni Cain, itinayo din ito ng mga rebelding anghel. Naging tagapagtaguyod ng rebelding ng City of Enoch ay yung mga rebelding anghel, kung tawagin nila mga Sumerian goddess. O nagmula yan sa ginawa nilang goddess o god yung mga rebelding anghel. Kaya nga nagkaroon din sila nagkaroon ng evolution na ipinagpatuloy yan ni Nimrod ng City of Babylon. Tong City of Sumer, ang nagpatuloy niyan ay ang City of Babylon. Ang nagahari naman ay si Nimrod, ang asawa ay Semiramis. Ngayon, itong City of Babylon, ipinagpatuloy naman niya ng Egypt, sa katauhan naman ng Paroha, na ang sinasamba naman nila ay si Isis and Osiris o Horus. Isis, Horus, Isis, Osiris, ganyan. So pakinggan natin to. To us, they end up revealing this knowledge and technology from the heavens, which leads humanity to be able to build advanced, large, conquering civilizations. So ultimately, we ended up worshiping them as our gods. See, I think this book is telling the same story of ancient Sumeria, except these are not gods, but fallen angels. I think the reason why Cain was able to build the world's first city was because he had help from those same fallen angels. Except in ancient Sumeria, 6,000 years ago, they would have been called the Anunnaki. I swear guys, So itong sinasabi dito ay mababasa natin sa Ezekiel 8:14. Dinalan niya ako sa pintuan ng hilaga ng pagpasok sa templo at doon may mga babaeng nananangis para kay Tammuz. So itong ancient Sumerian, ipinagpatuloy ito ng Babylonia o City of Babylon ni Nimrod at Semiramis. Tapos itong City of Babylonia, ipinagpatuloy naman to ng Ehipto. So lahat itong mga uri o pattern na sinasabi ko sa inyo ay mayroong pinagsimulan
ang pinagsimulan niyan ay yung itinayong syudad ni Cain, kung tawagin ay City of Enoch, na ang sinasamba nila ay mga fallen watcher o fallen angel o mga isinumpang rebelding anghel. So nagsama ang puwersa ng isinumpang rebelding anghel at isinumpang rebelding tao sa katauhan ni Cain diyan sa itinayo niyang lungsod na kung tawagin ay Enoch City. At ito nga ay ipinagpatuloy ni Nimrod. So itong Sumerian o Enoch City na ang sinasamba ay mga rebelding anghel ay ipinagpatuloy naman ni Nimrod, na kung tawagin naman ay Babylonian City. Babylonian City. Sabi dito sa Ezekiel 8:14, dinala niya ako sa pintuan ng hilaga ng pagpasok sa templo at doon may mga babaeng nananangis para kay Tammuz. O, di ba? Sinabi sa akin ng Diyos Ama, nakikita mo ba? Iyan. Masahol pa riyan ang makikita mo. O, ibig sabihin, totoo na nag-e-exist si Semiramis at Tammuz o Inanna. Kung tawagin yan ay mother-child. Kasi ito, mother-child imagery converge. Sabi, Tammuz is Horus sa Egypt. O, di ba? Itong Babylonian system naman ay ipinagpatuloy naman ng Egyptian system. Sa panahon naman ng kung tawagin ay Isis and Horus. O sabi, si Isis ay si Demeter. Si Horus ay si Apollo naman. Ipinagpatuloy naman niya ng Gregorian Egyptian Empire. Kung tawagin Gregorian, Greek, pinagsamang Greek at Egypt. Pag sinabi mo kasing Egypt at saka Greek, nandyan na yan, nakapaloob sa Greek ang Roman Empire. So, ibig sabihin, dahil lahat yan ay nasakop ni Alexander the Great. Diba? So, ibig sabihin, nakapaloob na dyan ang Roman Empire sa Gregorian Egyptian tawag dyan system. Diba? Sabi dito, si Isis ay si Demeter, si Horus ay si Apollo. Si Apollo naman yan, ayan naman ang Greek counterpart. Si Tammuz naman ay si Adonis, sa Greek counterpart yan ng Egyptian. So, kung sa Egyptian, Isis, sa Greek naman, Demeter. Sa Egyptian, Horus, sa Greek naman ay Apollo. Sa Egyptian, Tammuz. Ay hindi, ang Isis Egyptian, ang Horus ay Greek, ang Tammuz ay Babylonian, di ba? So lahat 'yan ay may counterpart sa Greek. Di ba? Horus Egyptian, Isis Egyptian, Tammuz Babylonian. So lahat 'yan ay Demeter, Apollo, Adonis sa Greek. So they collapse multiple myths into one system. So, ang ipinapalabas nila So, sa Mesopotamia, yun ay kung tawagin ay Enoch City. Ang itinataguyod nila doon ay fallen. Ang Diyos na kasi si Enoch, ang Enoch City, isang lungsod yan na itinayo ni Cain na hindi sila naniniwala sa Diyos. Di ba pinalayas nga ng Diyos Ama si Cain dahil pinatay niya si Abel. Ngayon, nung lumayas si Cain, nagtayo siya ng isang city. Kung tawagin niya Enoch City. Ipinangalan niya sa kanyang panganay na anak na si Enoch. Itong Enoch City, dahil wala itong kinikilalang Diyos Ama o totoong Diyos, kasi pinalayas sila dahil pinatay nila ang propetang si Abel. Ang kinikilala nilang Diyos dito sa Enoch City ay yung mga fallen watcher o fallen angel o mga rebelding anghel. So, ibig sabihin itong Mesopotamia o Enoch City, ang itinataguyod nila ay pinagsamang rebelding tao at rebelding anghel. Nagkaisa sila dyan sa Enoch City. Kung tawagin nila Mesopotamia. So, Anunnaki ang tawag nila sa kanilang Diyos. Yan ay mga rebelding anghel o rebelding watcher. Ang kanilang star, ito yung sa Mesopotamia, star, fertility war.
Diyosa ng fertilidad, war at heaven, Tammuz, dying and returning vegetation god, annual morning rite, Ezekiel 8:14. Later, storyteller personified Star using Semiramis, a famous queen. Semiramis become human face of Star, not source. So, ibig sabihin, si Semiramis ay si Star naging Semiramis human face. 'Di ba? Kasi asawa nga yan siya ni Nimrod. Sa Egypt naman, Isis, Osiris, Horus parallel development. Egypt had his own version, not borrowed directly at first. Osiris is killed. Isis resurrect him sexually. So si Osiris siya si Nimrod, namatay. Si Isis naman siya si Semiramis, na buntis at nanganak. So, ni-resurrect niya si Osiris sa katauhan naman ni Horus. Dahil ipinanganak naman ni Isis si Horus. Diba? Naiintindihan niyo ba yung pinapaliwanag ko, ha? Mahirap pa, na lalamunan ko, ha? Ibig sabihin, ang Egypt, ang pinagsimulan nito ay yung Mesopotamia. Kung tawagin natin Enoch City na itinayo ni Cain na pumatay kay Abel, na pinalayas ng Diyos Ama dun sa Hardin ng Eden, na nagtayo ng sarili niyang syudad na kung tawagin ay Enoch City, na ipinangalan niya sa panganay niyang anak. Na itong Enoch City, ang sinasamba nito ay mga Anunnaki o mga fallen watcher o fallen angel. So itong Enoch City ay pinagsamang syudad ito ng pinagsamang rebelding tao sa katauhan ni Cain at rebelding anghel sa katauhan naman ng mga fallen watcher o fallen angel, di ba? Nagpatuloy ito sa Babylonia, kung tawagin natin Babylonian Empire, na pinamunuan naman ni Nimrod at ni Semiramis. Itong si Nimrod namatay, naiwan yung kanyang asawang buntis na si Semiramis, na nagkaanak na kung tawagin ay Tammuz. Ngayon, sa parallel, ipinagpatuloy naman ito ng Egyptian. So, nawala ang Babylonian, Iraq, ipinagpatuloy naman ng Egyptian o Egypt. Sa katauhan naman ni Isis, namatay si Nimrod, ang counterpart niya ay si Osiris. Si Isis naman, ang counterpart niya ay si Semiramis. Si Horus naman, ang counterpart niya ay si Tammuz. So, namatay si Osiris, isinilang muli si Osiris sa katauhan naman ni Horus. Diba? Horus is hidden, protected, and Horus become king and avenger. So, notice, mother protect child, dead father, son destined to rule. This development independently in Egypt. So, Egypt. So, alam nyo na, ha? Mula doon sa itinayong Enoch City, Mesopotamia o Sumerian, kung tawag diyan, Mesopotamia, Sumerian. Tapos nag-evolve naman yan sa Babylonian, sa Iraq. Tapos nag-evolve naman sa Egypt. Okay? Nag-evolve naman sa Egypt. So nakikita nyo yung pattern ng Babylonia, ina ng mga patutot, di ba? So ngayon, dahil nandoon na siya sa Egypt, how they become linked this in what correlation, what you want. So ibig sabihin, nandun na yung sa Greco Empire. Ibig sabihin ng Greco Empire, yan yung Roma. So from Egypt, napunta sa Greek, napunta sa Roma. Okay? Yung tignan nyo, nagsimula siya sa Sumer o kung tawagin natin Enoch City. Tapos napunta siya sa Babylonia, Iraq. Napunta siya sa Egypt. Napunta sa Greco kasi, Greco-Egyptian Empire. Tapos napunta siya sa Roma. Ngayon, Roman Empire na siya. Ngayon, isinilang naman ng Roman Empire ang Europa. Ngayon, ang Europa, yan ang nagpapatuloy naman nitong mother and child o Babylonian dakilaina ng mga patutot. Okay? How they become linked. This is the correlation you want. Cultural cross-pollination. Ito, nagkaroon ng trade and diplomacy 2000-1000 BC, Mesopotamia, Levant, Egypt. Okay? Levant.
Pag sinabi yung Levant, kasama na dyan yung Iraq, no? Deities ay Syria. Syria, Iraq, Levant, no? Egypt. Deities identified with each other: Star, Hathor, Isis, Astarte. So yan yung mga deity o mga Diyos-Diyusan. Assyrian Babylonian Empire, religious idea spread with conquest. Kasi nag-ano na to sila eh. Nag-away-away sila, tapos nagsasakupan. Dahil nasasakop na, 'di ba? Katulad niyan, nasakop ng Roma ang Ehipto. O kaya nakuha naman ng Roma itong sistema na ito, mother-child system. Okay, mother-child system. Sa paano nating nasabi na nakuha ng Roma? Kasi yung ang Romano Katoliko naman ang nagtataguyod sa Birheng Maria at Jesus nila. Pero yan ay nanggaling yan sa dito sa Semiramis Tammuz, tapos Isis and Horus, tapos napunta naman sa Greco, Greek, yung Adonis, di ba? Demeter, Apollo, Adonis, di ba? Tapos napunta naman sa Roma, kung tawagin naman ay Virgin Mary and Jesus daw nila, o Kristo. May Kristo sila, yan ay yung Horus o Tammuz, yan ang Kristo ng Iglesia Katolika na Romano. Okay? Sabi dito, Assyrian and Babylonian Empire, religious idea spread with conquest. Dahil sinasakop kasi ng Roma, sinakop ng Roma ang Ehipto. Kaya nakuha naman nila yan. Kung tawagin naman nila yan ngayon ay Saturnalia o Saturnalic religion. Kasi yung Saturnalia naman nila ipinanganak daw ng December 25 yung Jesus nila. December 25 ay hindi naman yan ang totoong kapanganakan ng totoong Jesus, no? O makikita nyo, maipapaliwanag ko. Sabi rito, Persian Empire, yan, allowed religious system, religious syncretism, encourage equivalence of God, Greek interpretation, Hellenistic period. Ito na yung mga sinasabi, no? Greek interpretation, Hellenistic period. Pag sinabi mong Hellenistic period, naging panahon naman ito ni Constantine the Great. Kasi itong si Hellenistic, inanay niya yan si Hellenistic So napunta yan sa Constantine the Great. Tapos Isis, Demeter, Greek, Horus, Apollo, ayan. This collapse multiple myths into one system. Itong sistema na kung tawagin mother-child imagery converge. Mother-child system. Totoo, di ba? Mother-child system. Nagsimula yan kay Star Inanna, kung tawagin, Star Inanna. Di ba? Yung sa Mesopotamia. Mother Mesopotamia, ayan Inanna, Star, and Tammuz. Yan, Inanna, kung tawagin, Star, Tammuz. Yan, diyan nagsimula yan sa Mesopotamia. Kung tawagin yan ay Enoch City ni Cain, yung Mesopotamia. Di ba? Tapos yan, mother and child imagery converge. People did not say Tammuz is Horus. They say this God does the same thing as that God. Same function, same ritual, same symbolism, different name, same spiritual role. While the Bible condemns the system, not the names. The Bible never attacked Isis or Horus by name. Instead, it condemns Queen of Heaven. Kinaiinisan yan ng Biblia. Karumal-dumal yang salitang reyna ng langit. Wala namang reyna ang langit. Wala naman ang hari. Walang reyna ang langit, no? Ang nasa kanan ng Diyos Ama ay ang Panginoong Hesukristo. At walang reyna. Ang nanganak sa ating Panginoong Hesukristo ay ang Diyos Ama. Nanggaling siya sa sinapupunan ng Ama, ang Panginoong Hesukristo. Pero dito sa reyna, sistemang Babylonia, kung tawagin nila ito kasi itong sistemang Babylonia, ang itinataguyod nito ay mother and child. Okay?
Queen of Heaven, fertility right, image worship, sacred mourning cycle, God's King ideology, Jeremiah 44, Ezekiel 8, Revelation 17:18. Babylon, the mother system, not one goddess. So itong Babylonia, mother system, not one goddess. O yan ang itinataguyod ng Babyloniang dakila ina ng mga patutot. 'Di ba? So mababasa natin yan sa Jeremias 44. Puntahan natin. Sabi niya, nakita ninyo. Ayan, nakita ninyo ang kapahamakang nangyari sa Jerusalem at sa mga lungsod ng Huda. Ngayon ay wasak na ang mga ito at wala nang naninirahan doon. Bakit? Ang lungsod ng Huda ay nasakop ng Babylonia. O, di ba? O, ang Jerusalem, di ba, nasunog. Sinira yung unang templo, yung ikalawang templo ng Romano, no? Bakit? Nagsunog, ginawa ko ito dahil sa kasamaan nila. Nagsunog sila ng insenso at naglingkod sa mga Diyos na hindi nila nakikilala. O yan, yun yung mga Diyos ng Imperyong Sumerio o Mesopotamia o Sumerian goddess. Alam mo yung Sumerian goddess, yan yung mga anghel na isinumpa o mga anghel na rebelde. Ang tawag diyan Sumerian goddess. Ang tawag sa kanila Anunnaki. Ang Sumeria ay Mesopotamia na nanggaling diyan ang Enoch City na itinayo ng rebeldeng tao na si Cain sa tulong ng mga rebeldeng anghel. Kasi ginawa nilang Diyos ang mga rebelde. Kung tawagin sila Sumerian goddess, mga rebeldeng anghel, mga Anunnaki, mga rebeldeng anghel ang mga yan. O mga rebeldeng watcher, fallen watcher. Ayan, sabi, patuloy kong sinugo sa inyo ang aking lingkod na propeta. Huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na bagay na iyan. Subalit hindi sila nakinig, hindi nila pinagsisiyan at tinalikuran ng kanilang kasamaan at patuloy rin silang nagsunog ng handog sa mga Diyos-Diyusan. Napuot ako sa kanila kaya winasak ko ang kanilang mga lunsod hanggang ngayon. O, ano yung winasak ng Diyos Ama, 'di ba? Yung mga Iraq. Yung Babylonia, kung tawagin nila yan, Iraq. Winasak nila yan ng Diyos Ama kasi galit na galit siya dyan dahil yan ay pinagpatuloy niya yung Sumerian goddess o pagsamba sa mga anghel na mga isinumpa o rebelding anghel. So, yan, ipinagpatuloy kasi nila yung Mesopotamia o yung sistema ng Mesopotamia na saan ay ang Inanna Star ang kanilang yung mother and child. Oh, di ba? Yan. Pagkatapos ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok ay lumapit sa akin at sinabi, halika, ipapakita ko sa inyo kung paano paparusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. Ito yung reyna ng Babyloniang dakila ina ng mga patutot o reyna ng mga patutot. Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaeng ito at ang lahat ng mga tao sa sanlibutan ay nilasing niyan sa alak ng kanyang kahalayan. O ito yung Babyloniang dakila ina ng mga patutot, nanganganak. O yan, 'di ba? Iyan ay sistemang kasumpa-sumpa kasi yan ay nagmula sa mga isinumpang rebelding anghel. Yang Babyloniang dakila ina ng mga patutot, sistema yan na nagmula sa rebelding tao na si Cain at mga rebelding anghel na kung tawagin nila ay mga Anunnaki o Sumerian goddess, no? At napasa ilalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ng isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw o eskarlatang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang pangalang lumalait sa Diyos. Ang damit ng babae ay ube at pula o eskarlata kung tawagin. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa. So ibig sabihin, isang babaeng pula
isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang pulang halimaw dito ay political na halimaw. Nakasakay siya dyan sa political na halimaw. Ang Babilonyang dakila, ina ng mga patutot. O, yan. Ang nakasakay dyan sa political na halimaw. O, sino yan? Babilonyang dakila, ina ng mga patutot. Ang sinasakyan niya, mga political na halimaw yan. O, kung tawagin yan ay mga kaharian ng Babylonia o nanggaling doon sa Sumerian goddess. Sumerian or Mesopotamia na itinayo ng mga rebeldeng anghel at rebeldeng taong si Cain at mga rebeldeng anghel. O, di ba? O, punta na ito, Babylon, ang ibig sabihin ng Babylon, the mother system o mother-child system, not one goddess, kundi maraming goddess yan. Sa Ehipto nga, 2,000 ang Diyos-Diyusan yan eh. O, di ba? Lahat yan ay nagmula sa Sumerian na katuruan o Mesopotamia, Mesopotamia o mga katuruan ng mga isinumpang anghel at isinumpang tao. O, mga rebelding anghel at rebelding tao. Sabi, one crucial distinction, do not lose this. Pagan mother, son, biblical Christ. Sexual conception. Sabi, pagan mother, ibig sabihin ng paganong ina at paganong anak o son, anak na lalaki. Sexual conception, virgin conception cycle repeats yearly, resurrection once nature bound. Sovereign over nature mother worship. Mother of honor, not worship, mythic time, historical time. This distinction protects truth. Sabi, final correlation, clean and accurate. Semiramis, Tammuz, and Isis, Horus became correlated because empire merged, religiously function, not bloodliness. So, ibig sabihin, nag-ano kasi sila, nagsasakupan. Sinakop, katulad ng nangyari sa Ehipto, sinakop ng Roma. So, nung sinakop ng Roma ang Ehipto, kinain ng Roma lahat ng tungkol sa Ehipto. Yung mga Semiramis, Isis, lahat yan. Itinataguyod nila yung Sumerian and Mesopotamian goddesses o yung mga pinagsasamba ng Sumerian o mga isinumpang tao na si Cain at mga rebeldeng anghel. So, na-absorb yan ng Roma. Kung tawagin na nila ngayon yan ay Babyloniang dakila kasi kinain ng Roma ang itinataguyod ng Ehipto na Semiramis, Isis, Horus, Semiramis, Tammuz, no? Yan, nakuha ng Roma, kung tawagin na nila ngayon ay Virgin Mary and Child. O, yan na ang tawagin nila. Babylon exported a religious template. Egypt had his own. So, una, Babylon. Di ba una, Sumerian, Mesopotamia, Sumerian. Sunod, itinaguyod naman, nawala yung Sumerian, Mesopotamian Empire, napunta naman sa Babylonian Empire. Tapos nawala yung Babylonian Empire, sumunod naman yung Egyptian Empire. Nawala yung Egyptian Empire, napunta naman sa Roman Empire. O yan ang ang naging pattern ng Babyloniang dakila, ina ng mga patutot. Okay, if you want, ito naman. Sabi, Babylon venerate mother and child system. O, totoo naman mother and child. While church in the wilderness, in the Old Testament, and church of God in the New Testament, venerate father and son. Spiritual system. Yes, sabi niya, yes, that contrast is theologically sound. It is also biblically traceable when stated carefully and precisely. Two opposing spiritual system. So, ibig sabihin, itong Babyloniang dakila, ina ng mga patutot, ay, ang inaano nito ay mother and child system. Ang itinataguyod ng Babyloniang dakila, ina ng mga patutot, ay mother and child system o sistemang mother and child. Samantalang itong sa totoong church in the wilderness sa lumang tipan at saka church of God sa bagong tipan, ang itinataguyod naman nito ay father and son system.
Tignan nyo ha. Oh, totoo yan. Father and Son ang itinataguyod ng Diyos Ama. 'Di ba? Pero itong Babyloniang dakilain ng mga patutot na to, ang itinataguyod nila ay Mother and Son. Okay? Sabi, Babylonian religious system, orientation, mother and child. O, diyan nagsimula. Sa Sumeria at Mesopotamia, mother and child ang itinataguyod nila. Pero sa totoong Biblia, sa totoong sinasabi sa Church in the Wilderness, sa Lumang Tipan at Church of God sa Bagong Tipan, ang itinataguyod ay Father and Son. Tignan nyo ha. Orientation, mother and child. Source of life, feminized divinity. Salvation, blessing flow through fertility, nature, ritual. Authority is mediated through images, priesthood, mystery, rites. Emphasis on cycle, death, birth. Biblical reference condemning this system. So, kinukundina yan ng Biblia. O, yung Queen of Heaven, o, Reyna ng Langit. Wala namang Reyna ng Langit sa Biblia. Jeremiah 7:18. So, basahin natin ang Jeremiah 17:18. Nasabi dito, biguin mo ang mga umuusig sa akin, ngunit huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. Hasikan mo sila ng takot, ngunit huwag mo akong tatakutin. Parusahan mo sila at sila iyong wasakin. Jeremias 17:18. Ito, sabi, nangunguha ng panggatong ang kanilang mga anak. Nagpaparikit ng apoy ang kalalakihan at nagluluto ng tinapay ang kababaihan upang ihandog sa Diyos ang tinatawag nilang Reyna ng Kalangitan. Naghahandog din sila ng mga inumin sa ibang Diyos upang saktan ang aking kalooban. O kinamumuhian nga yan ng Ama eh. 'Di ba? Wala nga yan sa nangunguha ng panggatong ang kanilang mga anak, nagpaparikit ng apoy ang kanilang kalalakihan, nagluluto ng tinapay ang kanilang kababaihan upang ihandog sa Diyos ang tinatawag nilang Reyna ng Kalangitan. Naghahandog din sila ng mga inumin sa ibang Diyos upang saktan ang aking kalooban. Ang Diyos naman nagsasabi nito eh. Diba? Ang sabi dito sa Revelation 17, nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan. Ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga nangangalunya at ng lahat ng uri ng kahalayan sa lupa. Ayan. Yung Revelation 17:5. Nakasulat daw sa noon niya ang tanyag na Babylonia, ina ng mga nangangalunya at lahat ng kahalayan sa lupa. Nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga hinirang ng Diyos, sa dugo ng mga martir na pinatay dahil kay Jesus. O, di ba? Mother here is systemic, not biological. So, yung ibig sinasabi diyan, Babyloniang dakila, ina ng mga patutot, sistema yan. Hindi yan biological na ina, kundi yan ay sistema. Sabi, Church in the Wilderness, ito yung iglesia sa ilang ng Diyos Ama. Ang Diyos Amang nagtatag nito sa Old Testament. Sila yung iglesia sa ilang na kinuha ni Propeta Moises sa 400 na pang-aalipin ng bansang Ehipto. Ito, ang nagsasabi dito, orientation dito, ang itinuturo ng iglesia sa ilang ay Father and Son, Word, Spirit. God reveals Himself as Father. So, yung Diyos Ama, inireveal niya ang sarili niya bilang isang lalaki. Covenant mediated through the Word. So, mayroong pangako o covenant o isang covenant of Savior, 'di ba? Ipinangako, ang Diyos Ama nangako sa ating amang Abraham ng kaligtasan sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi, present spirit not image. So yung presente ng Diyos Ama ay espiritu, hindi imahe. Kasi doon sa itinatayo ng Babylonia, doon sa Babylonia, ang inaano naman nila doon, mga imahe.
Dito naman sa Church in the Wilderness o sa iglesia ng ilang sa Old Testament, ang itinatayo naman nito ay ang Diyos Ama ay espiritu, hindi imahe. Tapos ang itinuturo naman ng Church in the Wilderness sa Old Testament ay no divine mother figure. So mababasa mo yan sa Exodus 4:22. Exodus Exodo teka lang nga saglit, eldest son, di ba? O itinataguyod ng ama na ang Israel, sabi niya rito sa Exodo 4:22, sabihin mo kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya, ipinasasabi ng Diyos Ama ng Israel, ipinasasabi ng Diyos Ama, ang Israel ay aking anak na panganay. O panganay niya yung mga Israelita ng Diyos Ama. Diba? Kung tawagin nga sila ay mga church elder, mga panganay. Kasi sa kanila unang ipinahayag ang kaligtasan. Ang kaligtasan ang Panginoong Hesukristo. Na sinasabi na magmumula sa iyo, Abraham, ang binhi ng kaligtasan. Ang Israel ay panganay ng Diyos Ama. Diba? Panganay niya yan. Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Pakinggan mo o Israel, ang Diyos Ama na ating Diyos, ang tanging Diyos Ama. Ibigin mo ang Diyos Ama na iyong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong lakas mo. O yan. Pakinggan mo o Israel, ang Diyos Ama ng bayang Israel, ang iyong Diyos, at siya lamang ang tanging Diyos Ama natin. Ibigin mo ang Diyos Ama ng iyong buong puso at buong kaluluwa at buong lakas. At ang mga utos niya ay itanim mo sa iyong puso. Ituro mo ito sa iyong magiging anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong kamay bilang tanda. Itali niyo ito sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. O yan, o, pinasusulat sa panganay ng Diyos Ama ang Israel. Ang kanilang Diyos ay walang iba kundi ang Diyos Amang banal ng bayang Israel. Siya lamang ang ating Diyos, wala nang iba. Diba? Iukit nyo sa inyong kaluluwa, iukit nyo sa buong puso nyo at buong lakas. O dabi, ibigin nyo ang inyong Diyos Ama ng bayang Israel ng buong puso't kaluluwa at buong lakas. O, di ba? Exodo 33:20. Espiritu. Ang sinasabi sa Exodo 33:20, no visible form, walang figura. Kasi ang Diyos Ama ay espiritu. Hindi katulad dun sa itinataguyod ng Babyloniang dakila ina ng mga patutot, ang Diyos nila ay may figura. Ang rebulto, mga anghel, nakasumpa-sumpa. Hindi nga ipinapasamba ang anghel kasi mga rebelde yan Bawal na bawal sambahin ang anghel. Pero itong Babyloniang dakila ina ng mga patutot, sinasamba nila ang anghel. Kasi yan ay nagmula yan sa Mesopotamia. Kung tawagin ay Mesopotamian goddess. O, di ba? Yan ang pinagmulan. Mga isinumpang anghel. Sinasamba nila yan. Yan ang Babyloniang dakila ina ng mga patutot. Ang sabi sa Exodo 33:20, ngunit hindi mo maaring makita ang aking muka sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakita niyon. O di ibig sabihin walang sinumang nakakita sa mukha ng Diyos Ama. Kasi espiritu nga siya, walang figura, walang forma.
At ang sino mang makakita sa mukha niya, mamamatay. Wala nga nakakita Siyempre, ang nakakita lang sa Ama ay ang kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo, kasi siya ay nanggaling sa Diyos Ama, sa sinapupunan ng Ama. Kanino ba sinabi ng Diyos Ama sa mga anghel na ikaw ay aking anak? Wala naman siya sinabihan ng ganun, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lang. 'Di ba? Sabi sa number 11:20, sa number o bilang 8:11-29, spirit distributed, not localized. So ibig sabihin, espiritu ang Ama. Nakaano siya sa lahat. Para siya sa lahat, hindi lang para sa isa. Sabi rito sa 29 ng Exodo, ay bilang 11:29. Bilang 11:29. Sabi, ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Gusto ko ngang maging propeta at mapuspos ng espiritu ng Diyos Ama ang lahat ng mga Israelita. So, ang espiritu ng Ama, napupuspos yan sa lahat. Hindi lang yan para sa isa, kundi para sa lahat. Puspos ng banal na espiritu ang lahat ng kanyang tinawag na sumusunod sa kanyang kaloobang banal. 'Di ba? Kasi banal siya. Israel was constantly warned not to imitate surrounding mother goddess worship. So, diyan na na natumba yung itinayong iglesia ng Ama sa ilang ay natumba. Natumba kasi hindi nila naiwasan ng pagbaling sa mga Diyos-Diyusan ng Kanaan na kanilang pinasok, nung pumunta sila sa Kanaan. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Ayan, Israel was constantly warned not to imitate surrounding mother goddess worship. Church of God, the New Testament orientation. Yung mga natumba o mga nawala na mga iglesia sa ilang, itinayo muli yan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tawag diyan ngayon ay Iglesia ng Diyos Ama o Church of God. Yan ang tawag ngayon diyan sa iglesia sa ilang, sa bagong tipan. Sa lumang tipan, ang tawag sa kanila iglesia sa ilang, pero sa bagong tipan, sila kung tawagin na ngayon ay iglesia ng Diyos. Kasi sila ay natumba, nawala, nagkandawala. Pero dumating ang Panginoong Hesukristo para tipunin sila. Muli silang itayo. So, itinayo ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo ang natumbang iglesia ng Diyos. Ang tawagin nila yan ay iglesia ni Kristo. Kasi binili yan ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang dugo. Pero yung mga iglesia ni Kristo na yan, pinagsama-sama mo yan, yan ay, kung tawagin ay iglesia ng Diyos. Yan ang bumubuo ng iglesia ng Diyos. Okay? Ang sabi dito, Church of God, New Testament. Ibig sabihin, iglesia ng Diyos sa bagong tipan. Ang tawag yan, iglesia ng Diyos sa bagong tipan. Sa bagong tipan, ang tawag doon sa iglesia ng Diyos sa wilderness o ilang, ang bagong tawag yan ay iglesia ng Diyos sa bagong tipan. Ang orientation niyan ay Father and Son. Holy Spirit fulfilled and revealed. Father sent the Son. Son revealed the Father. Spiritual, Spirit indweller believers. No goddess, no sacrifice, no sacred feminine. So, ibig sabihin, no goddess, no goddesses, so walang mga Diyos-Diyosan o walang mga Diyosa at wala ding mga sacred feminine o mga banal na Diyosa. Sabi dito sa John 17:3, basahin natin ang John 7. Sabi, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong isinugo. So, Diyos Ama ang nagsugo at Diyos Anak naman ang Panginoong Hesukristo na isinugo. So, walang Birheng Maria.
na isinugo dito sa lupa na pinagmulan ni Jesus. Hindi totoo, hindi dapat sinasamba si Maria kasi alipin lang yan, karumal-dumal yan, tao lang yan. Kahit nga si Maria hindi siya nagpasamba eh. Ako'y alipin lang. O, di ba? Pero itong mga tanga na taga Babyloniang dakila ina ng mga patutot, sinasamba nila si Maria kasi yan ay turo ng mga rebeldeng anghel. Ang kanilang ginudiyos ay mga anghel na rebelde. Mateo 28:19. Basahin natin. O, sabi, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Walang sinabi ang Panginoong Hesukristo na bautismuhan nyo sila sa pangalan ni Maria. Diyos ko, walang Maria, no? Ang sabi, Diyos Ama. O, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi ipinasasamba si Maria. Lalong hindi ipinasasamba ang mga isinumpang anghel. Hindi sila pwedeng sambahin kasi mga masasama na yan eh. Mga demonyo na yan eh. Mga espiritong isinumpa na yan. Mga itim. O, kaya hindi yan ipinasasamba si Maria. Malabo yan. 1:14-16. Ang sabi sa 1:14-16, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. O yung espiritong mang-aaliw, yan yung patnubay na ipinadala ng Diyos Ama nang umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos Ama, ang Panginoong Hesukristo. Yan. Kaya Diyos Ama, hindi sinabi, dadalangin ako sa Diyos Ina na si Maria at sa mga isinumpang anghel na dapat isinisipa na. Sarap ng sabuyan na ng tae ang mga isinumpang anghel na yan. At saka yung Maria nyo, tao lang yan. Hindi yan dapat sinasamba. Karumal-dumal yan. Tama lang na sabihin niya na isang Diyos ng kapekean o mga ipokritang Diyos. Hindi totoo yan. Karumal-dumal yan si Maria. Tao lang yan. Hindi yan dapat sinasamba. No? Efeso 2:18. Dahil sa Panginoong Hesukristo, sinugo kasi ang Panginoong Hesukristo. Siya yung tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Hindi yung Hesukristo ng mga Katoliko na galing yan kay Semiramis Tamus, galing yan kay Isis Horus. O, di ba? Yan yung Hesukristo na itinayo ng mga rebelding anghel at rebelding taon sa siyudad ng Enoch. No, na walang kinikilala kasing Diyos na totoo yung siyudad ng Enoch eh. Ang Diyos na kinikilala nila ay yung Sumerian goddess o mga isinumpang anghel o mga isinumpang watcher. Ang sabi dito sa 18, ito ang sabi dahil kay Kristo tayong lahat ay nakakalapit sa Diyos Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. So ang tagapamagitan na ibinigay ng Diyos Ama ay ang Panginoong Hesukristo, hindi si Maria. Walang kwentang tagapamagitan yan, tao lang yan eh. Anong kapangyarihan ng tao? No? Sa 1 Corinto 8:6, sabi sa 1 Corinto 8:6, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoong Hesukristo. Si Hesukristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. So ibig sabihin, iisa lang ang Diyos Ama ang lumikha ng lahat ng bagay. 'Di ba? Totoo naman 'yun. Siya ang manlilika. Subalit sinabi, ang Ama na lumikha ng bagay, tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamamagitan niya ay
inilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan niya ay nabubuhay tayo. Di ibig sabihin, sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesucristo, wala nang iba na isinugo. Hindi nga isinugo ng Ama ang Maria, hindi niya isinugo ang rebelding anghel. Ang isinugo niya ang Panginoong Jesucristo. 1 Korinto ng jw.org library, sa atin nga ay may isang Diyos, ang Ama, na pinagmulan ng lahat ng bagay, at tayo ay para sa Kanya. At may isang Panginoon, si Jesucristo. So, ibig sabihin, ang lumalang ang Diyos Ama. May isang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. 'Di ba? Oh. At may isang Panginoon, si Jesucristo, na ang lahat ng bagay ay sa pamamagitan niya nilikha at tayo ay sa pamamagitan niya. Oh, lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan niya. At tayo ay nilikha sa pamamagitan din ng Panginoong Jesucristo. O, di ba? Kaya sabi dito, one God the Father and one Lord Jesus Christ. O isang Diyos Ama, o isang mabuting Diyos Ama, at isang Panginoong Jesucristo. Yun ang itinataguyod ng Diyos o Church in the Wilderness at ang Iglesia ng Diyos sa Bagong Tipan. Why this difference matter spiritually? Bakit daw mahalaga yun? Kasi this is not about gender. It is about the source of authority. Babylonian logic. Life come from nature. Power is cyclical. Authority is ritual. Salvation is repeated. O kasi reincarnation ang ang itinataguyod ng Babylonia. Reincarnation. Ipapanganak ka lagi ng ipapanganak. Lagi kang ibabagsak sa lupa para mabuhay uli. Kasi hanggat hindi ka na-purify ng espiritu mo, pag hanggat hindi na-purify yung spirit mo, lagi kang ibabagsak sa lupa. So, hindi ka makakaakit sa alangit kung hindi pa purified ang espiritu mo. Nasa lupa ba ang purification ng espiritu? Wala eh. Nasa Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo ang tagapamagitan. Ang Panginoong Jesucristo ang magliligtas. Siya rin ang magsasabi kung sino ang ligtas at hindi. Siya rin ang hukom eh. Diba? Siya ang itinalagang hukom. Sabi dito, biblical logic, life come from the Father. So, ang buhay ay nagmula sa Ama. Authority is personal. Salvation is historical. Resurrection is once. O minsan ka lang buhayin, hindi ka pa ulit-ulit. Hindi ka laging pa bubuhayin ng paulit-ulit. Hebreo 1 and 3. Sabi dito sa Hebreo 1 hanggang 3, ang Diyos na noong matagal ng panahon ay nagsalita sa maraming pagkakataon at sa maraming paraan sa ating mga ninuno na sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa wakas ng mga araw na ito sa pamamagitan ng isang anak na inatasan niyang tagapagmana ng lahat ng bagay at sa pamamagitan niya ay kanyang ginawa ang mga sistema ng mga bagay. Siya ang sinag ng kanyang kaluwalhatian at ang eksaktong larawan ng kanyang mismong sarili. O sino yon? Ang Panginoong Jesucristo. At pinananatili niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. At pagkatapos niyang gumawa ng pagpapadalisay para sa ating mga makasalanan, ay umupo siya sa kanan ng karilagan sa matatayog na dako. Sa gayon, naging mas mabuti siya kaysa mga anghel. Ano pat nagmana siya ng isang pangalang higit na magaling kaysa sa kanila. O, di ba? Walang ibang, kaya hindi mo dapat na sambahin ang mga anghel. Kasi walang pangalan ng mga anghel. Diyos ko, ang mga anghel sinabi, mga alipin para sa mga magmamana ng kaharian. Hindi dapat sinasamba ang mga anghel. Kasi alipin din sila eh. Sila ay alipin ng mga magmamana ng kaharian. Eh bakit mo sasambahin? Eh ikaw nga dapat ang sambahin ng anghel. Tao dapat ang sambahin ng anghel. Hindi dapat sambahin ng tao ang anghel. Kundi ang anghel dapat ang sumamba sa tao. Na mga taong nagwagi, yung mga napili,
yung mga nakapasa, yung mga sumunod sa kalooban ng Diyos Ama, ginanap ang kalooban ng Diyos Ama, gumanap ng kalooban ng Diyos Ama, hindi bumitiw. Ang sabi, ang makapagbata hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang sinasamba dapat ng mga anghel ay ang Diyos Ama. No? Ang Diyos Ama ang pinaglilingkuran ng mga anghel. Pero paglilingkuran din ng mga anghel ang mga taong naligtas o yaong mga nakapagbata hanggang sa wakas. So ang paglilingkuran nila, mga taong naligtas, nakapagbata hanggang wakas, gumawa ng kalooban ng Diyos Ama hanggang sa wakas, hindi bumitaw sa kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Yun dapat, hindi mo dapat sambahin ang anghel. Ang anghel, nilikha ng Diyos para paglingkuran ang mga taong napili o gumanap ng kalooban ng Diyos Ama hanggang sa wakas at hindi bumitaw sa aral ng Panginoong Hesukristo, kundi isinapamuhay hanggang sa sila ay mamatay. Okay? Revelation final verdict. So basahin niyo yung Hebreo 9:26-28. Hindi ko na yan babasahin. Revelation does not condemn a goddess alone. It condemns a system. So yung Revelation, kinukundina niya yung sistema ng Babylonia. Babyloniang dakila, ina ng mga patutot. Yan ang kinukundina niya. Babylon the Great, the mother of harlot. Ayan, kinukundina niya yan sa Revelation 17:5. Why mother? She produces false system. Bakit ina? Kasi ito ay nanganganak. Mother of all harlot. Nanay ng lahat ng mga kaputa-putahang peking reliyon. O, nanganganak siya. Babyloniang dakila, ina ng mga patutot o ina ng mga peking reliyon. She produces false system. She nurtures deception. O, ayan. Nanloloko siya, deception. She multiply corrupted worship. O, nanganganak kasi siya eh. Nanganganak siya ng mga patutot o mga peking reliyon, peking pananampalataya, corrupted worship. In contrast with Revelation 21:22, no temple. So, ito naman yung kabaligtaran niya sa Revelation 21:22. Basahin natin. Ito ang kabaligtaran sa Revelation Pahayag 21, 22, 23 ang sabi, at wala akong nakitang templo roon. Sapagkat ang Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat ang templo dito. Gayon din ang kordero. So, ibig sabihin, ito sa pag bumaba na ang Jerusalem, sa spiritual na Jerusalem, wala nang makikitang templo. Kasi, ang sabi, at wala na akong nakitang templo roon, sapagkat ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang templo doon, gayon din ang kordero. So, sa spiritual na Jerusalem, wala nang templo. Kasi sa spiritual na Jerusalem na ibababa dito sa lupa, ang Diyos Ama na mismo ang templo at ang kordero. Sila na ang templo. Ha? O, walang templo, walang imahe. God and the Lamb are the light. So, yung Diyos Ama at ang Diyos Anak na ang liwanag. Very important safeguard to keep the truth pure. Sabi, very important safeguard to keep the truth pure. Christianity does not replace the mother goddess with Mary. So, walang sinasambang mother goddess doon sa langit. Bawal nga eh. Wala ngang reyna ng kalangitan. Yan ay karumal-dumal, kasumpa-sumpa. Yan ay tae. Taing katuruan. Diba? Yan ay kasumpa-sumpa. Yang reyna ng kalangitan, tae yan. Peke yan. Tae. Peke. Karumal-dumal, kasumpa-sumpa. Walang reyna ng kalangitan. Walang reyna doon. Diyos Ama lang. Christianity does not replace the mother goddess with Mary. Christianity does not feminize God. O, walang babaeng Diyos. Christianity does not feminize God. Walang babaeng Diyos. Diyos Ama lang.
Ama ng Panginoong Jesucristo. Siya ay walang figura, walang imahe dahil siya ay espiritu. Christianity does not use fertility theology o walang nanganganak. Ang mga Kristiyano, ang Diyos Ama nila hindi nanganganak ng literal, pero nanganganak siya sa espiritu kasi ang ating Panginoong Jesucristo ay nanggaling sa sinapupunan ng Diyos Ama. So, ang Diyos Ama ay nanganganak sa espiritu. Ang Panginoong Jesucristo ang kanyang panganay o ang Israel ang panganay, di ba? O spiritual ang kanyang panganganak, hindi literal. Ha? Hindi literal. Walang babaeng ano doon. So, Mary is not honored. Sabi, hino-honored lang si Mary. So, Mary is honored. Mary is obedient. Mary is human. Mary never worship. Hindi siya nagpasamba si Maria. Mary never mediator of salvation. Hindi siya naging tagapamagitan sa kaligtasan si Maria. Yan ay taing katuruan. Taing katuruan. So, mababasa nyo yan sa Lucas 1:46-49. 1:46-40. Sabi dito sa Lucas 1:46, sabi niya, at sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Diyos Ama. O, Diyos Amang banal ang dinadakila ni Maria. O, kita mo? Sabi, at hindi mapigilan ng aking espiritu ang mag-umapaw sa kagalakan sa Diyos Ama na aking sa Diyos na aking tagapagligtas. O, may Diyos din siya, tagapagligtas niya ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat tinignan niya ang mababang kalagayan ng kanyang aliping babae. O, alipin lang din siya. Babaeng alipin si Maria. Sapagkat narito mula ngayon na ipapahayag akong maligaya ng lahat ng mga salinlahi. O, di maligaya siya kasi. Para siyang chosen one din . Siya ay isang pinili, no? Sapagkat ang isa na makapangyarihan ay gumawa ng dakilang mga gawa para sa akin. At banal ang kanyang pangalan. O, pangalan ng Diyos Ama, banal. Pangalan ng Panginoong Jesucristo, banal. Ang pangalan ni Maria, hindi banal. Alipin. Kalukuhan. Sino nagbibigay ng banal-banal dyan? O, diba? Si Maria ay nanalangin kasama ng iglesia o ng bayan ng Diyos Ama. She pray with the church. Sabi, ang lahat ng mga ito ay may pagkakaisang nagpatuloy sa pananalangin. Kasama ang ilang babae at si Maria na ina ng ating Panginoong Jesucristo at ang kasama ang kanyang mga kapatid. So, ibig sabihin, hindi siya pinanalanginan, kundi siya ay nanalangin. Nanalangin si Maria kasama ng kanyang mga church o iglesia. Diba? Tapos itong mga ikatoliko, ginagawang Santa Maria ang ina. Ang sabi dito, Babylon venerates life through mother-child myth. O, ibig sabihin, itinataas ng Babyloniang dakila, ina ng mga pantutot, yung mother and child myth. Rooted in the nature and ritual, while the Church of God venerates the Father revealed through the Son and made present by the Holy Spirit without image or cycle. O, di ba? Ang Diyos Ama, ang Church of God, ang itinataas nila yung Ama, Diyos Amang banal, na ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang isinugo ang kanyang anak. Kasi walang nakakita sa mukha ng Ama, kasi iyan ay espiritu. Ang sino mang makakita sa mukha ng Ama, mamamatay. Walang laman na nakakita sa mukha ng Diyos Ama, kundi ang Diyos anak lang, ang Panginoong Jesucristo lang ang nakakita sa mukha ng Diyos Ama. Kaya ang makapagpapahayag o nagpakilala sa Diyos Ama ay yung Diyos anak. So, lahat ng sinasabi ng Diyos anak, nagmula yan sa Diyos Ama. Lahat ng ginagawa ng anak ay nakita niya sa Ama. So, ipinapahayag ng anak lahat ng bagay tungkol sa Ama kasi ang anak lang ang nakakita sa totoong mukha ng kanyang Ama. Okay, ayun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, ang Diyos Ama lamang, ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang nakakita
sa kabuuan ng Diyos Ama. 'Di ba? Biblically defensible. Sabi, ito ay biblically defensible, historically accurate, theologically clean. So, ito ay totoo. Itong sinasabi ng Church of God, venerate the Father revealed through the Son and made present by the Holy Spirit without images or cycle. O, di ba? Ito, tinetestify ito ng Biblia. Tapos, tinetestify din itong totoo ng history. Tinetestify din totoo ito ng mga theologian. Okay? Okay, hanggang dito na lang tayo kasi wala na, ayoko na. Antok na ako. Bye! Susunod ulit ito ang inyong Nanay Albus. Bye!